Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Member KBP, 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Lunes na tayo ngayon, unang araw din ng Setyembre 2025. Simula na ng Bermansa, Pasko na! Sa ulo ng ating mga balita, Public Works Secretary Bonoan nag-resign na. Secretary Vince Dizon ng DOTR itinalaga namang kapalit. Mga Pinoy sa Jakarta, pinayuhang manatili sa loob ng bahay, maging vigilant sa gitna ng mararahas na mga protesta. Turistang Pinoy patay matapos himatayin habang nasa loob ng Hong Kong Disneyland. Ghost deliveries ng fertilizer, itinanggi ng Department of Agriculture, tinawag itong fake news. 60-day suspension ng rice importation, epektibo na ngayong araw. LPA na nasa loob ng PAR, maliit ang tsansa na maging tropical depression sa susunod na 24 oras. Habagat at ang bagong sama ng panahon patuloy namang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, mababa ang tsansa ng low pressure area na binabantayan ng Pag-asa sa loob ng PAR na maging tropical depression sa susunod na 24 oras. Huling namata ng Pag-asa ang naturang sama ng panahon sa layong 695 kilometers silangan ng Birac at Anduanes. Dahil dito sinabi ng Pag-asa, asahan na magiging maulan ngayong araw ang mga lalawigan ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate at Northern Samar. Apektado naman ng Southwest Monsoon o habagat ang mga lalawigan ng Occidental Mindoro, Palawan at Antique. Papunta ho ng Maynila, galing ho ng Mindanao Parang lubak-lubak na kalsada ho yung dinaanan. Very bumpy. Suspendido ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong araw. September 1, dahil sa masamang lagyan ng panahon, epekto pa rin ng LPA at ng habagat. Kabilang sa mga nagkansela na ng klase ang mga sumusunod. Sa Albay, ang bayan ng Bakakay, no face-to-face classes, all levels. Ginobata, no face-to-face classes, all levels, public and private. Sa Libon, no face-to-face classes, all levels, public and private. Ganon din sa Malipot, all levels. Malinaw, all levels, public and private. Sa Uwas, all levels, public and private. Pioduran, all levels. Ganon din sa Pulangi, no face-to-face classes, all levels, public and private. Santo Domingo, all levels public and private. Sa Tabaco City, no face-to-face classes, all levels public and private. Diyos marahing aga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol. Samantala sa Antique naman, may aga sa mga katurantanan sa Negros. Niniway, no face-to-face classes. Face-to-face classes for preschool to senior high school, public and private. Sa Barbasa naman, walang pasok, all levels. Public and private, yan din sa bayan ng Belison, all levels public and private. Sa bayan ng Bugasong, face-to-face classes in all levels and public and private na lamang. Sa Kulasi, face-to-face classes for preschool to senior high school, public and private, wala rin. Sa Hamtik, no face-to-face classes. Sa preschool to senior high school, public and private.
Gayon din sa Patnungon, O-Levels, Public and Private, San Jose de Benavista, face-to-face classes for preschool to senior high school, public and private. Sa Sebaste, face-to-face classes, O-Levels, Public and Private. Sa Sibalom, preschool to senior high school, public and private. Sa Tibiao, face-to-face classes for preschool to senior high school, public and private. Ala rin po. Madyong buntag sa mga taga-Bohol, sa Garcia Hernandez Preschool, preschool to senior high school, public and private, wala. Bayan din sa Hagna, O-Levels, Public and Private, Tagbilaran City, face-to-face classes to preschool, for preschool to senior high school, public and private. Sa Negros Occidental, walang pasok sa Kawayan, face-to-face classes in O-Levels, Public and Private. Hinigaran, O-Levels, Public and Private. Kamangkalan, face-to-face classes in O-Levels, Public and Private. Sa Misamis Oriental, ang nagkuspindi pa lamang ay ang Lagonglong, O-Levels, Public and Private. Umaga, Pilipinas! Hindi na bago ang dami ng tubig ulan na bumuho sa Quezon City sa pool noong Sabado. Ayon sa Pag-asang Climate Monitoring and Prediction Section Chief na si Annalisa Solis, epekto ito ng severe tropical storm na nagdudulot ng matinding pagulan. O severe thunderstorms na may nagdulot na matinding pagulan. Iginit ni Solis, kadalasan itong nararanasan sa mga concentrated na lugar, lalo na tuwing habagat season. Ray, asan yung paliwanag? Rin na din po yan sa panahon na ito, and usually din po hindi lang po nagkataon lang na dito dyan sa Quezon City, sa Metro Manila, but there are instances po in some other areas po na hindi city or highly urbanized, nagkakaroon din po ng mga ganyang heavy downpour. So, siyempre iba-iba po yung mga lugar na yung tinatawag natin yung topography or yung area po ng isang lugar, so hindi po natin depende dun sa mga lugar na bahain talaga. So usually naman, nagkakaroon naman po talaga ng mga flooding incidents sa mga nasabing lugar. Malaki rin na niya ang tsansang maulit ito hindi lamang sa Quezon City, kundi maging sa iba pang mga lugar dahil posibleng sa La Nina condition mula Setyembre hanggang Disyembre ang umiiral hanggang sa katapusan ng taon. Matatanda ang umabot ng 121 mm ang bumuhos na ulan sa Quezon City noong Sabado sa loob lamang na isang oras. Mas mataas kaysa sa 90 mm kada oras na nang manalasa naman ang bagyong Ondoy. May posibilidad na hindi maging full-blown ang short-lived La Nina na maaaring maranasan ng bansa hanggang kapag tatapos ng Setyembre. Ngunit ayon kay Annalisa Solis ng Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section, posible rin na magkaroon ng significant impact ngayong buwan ng Disyembre. Significant impacts may be experienced and it may vary in different areas. So short-lived lang siya, La Nina condition, pero nakikita natin na posibleng maka-epekto ito sa ating mga iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Pag sinabi po kasi natin full-blown La Nina, yung posibleng magtagal ng 6 months or more. So sa ngayon, based on recent condition, hindi natin nakikita yung ganung magtatagal na La Nina. Pero yung impact niya is between September up to December. Samantala sa taladin ng Pag-asa, nasa 7 hanggang 13 bagyo pa ang maaaring maranasan hanggang sa katapusan ng taon. 2 hanggang 4 sa mga ito inaasahan namang manalalasa ngayong Setyembre. 6 na estudyante ang nasugatan matapos mabagsakan ng bubong ng Stagfest sa Panyaranda Park sa Legazpi City, Albay. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel, Legazpi City OIC, nangyari ang naturang insidente pasado alas 5 ng hapon. Noong Sabado, habang nag-iensayo ang nasa 40 estudyante ng Bicol College, bigla namang bumuhos ang malakas na ulan. Nang mapuno ang naipong tubig sa bubong, gawa lamang ng trapal, bumigay ang bakal na sumusuporta dito saka bumigay. Nakalabas din ang ospital ang estudyante maliban sa isa na nakakonfine at patuloy pang inoobserbahan ang kalagayan. Napagalaman namang ginugulan ng 93 million pesos ang nasabing stage na gagamitin sana para sa Albay District Fiesta Parade sa darating na September 2.
Naaresto na rin ang pangalawang suspect sa pagpatay sa isang 35 anyos na lalaki sa loob ng isang hotel sa Annapolis Street, Barangay E. Rodriguez, Cubao, Quezon City. Unang nadiskubre ng isang bellboy ang bangkay na lalaki na nag-check-in sa kanila habang nakadapa, duguan at nakagapos ang paa at kamay. Sa tulong ng CCTV footage ng hotel, nakita ang dalawang suspect na kasama ng biktima nang mag-check-in ito. Makikita rin ang paglabas ng dalawang lalaki sa loob ng silid ng biktima. Noong Biyernes, nahuli ang unang suspect sa labas ng isang fast food chain. Umamin ito sa krimen habang sinabi rin niya na karelasyon niya ang biktima. Sabado naman nahuli ang kasabwat nito sa isang lodge sa San Rafael, Bulacan. Inaresto rin ang isang room attendant dahil sa manoy obstruction sa police operation. Iniimbestigahan pa ang krimen habang hinihinalang pagnanakaw talaga ang motibo ng mga suspect. Tatlong patay kabilang ang suspect sa nangyaring pamamaril sa Santa Rosa, Laguna kahapon ng umaga. Nangyari ang naturang insidente alas 8:30 sa Olympia Subdivision, Barangay Labas. Ayon kay Lieutenant Colonel Benson Pimentel, hepe ng Santa Rosa City Police, agad namang rumisponde sa tawag sa 911 kaugnay ng naturang shooting incident. Nang dumating ang mga pulis sa crime scene, nakabulagta ang mga biktima habang patuloy ang pamamaril ng suspect na armado ng 38 revolver. Lumalabas sa investigasyon na nag-amok ang suspect matapos mapikon sa kanyang kaanak na nagbantang iparirehab siya dahil sa umano'y pagiging adik. Bunso dito na maril ang 65 years old na kapitbahay at pati na ang kanyang 53 anyos na pamangkin. Pinagbabaril din ng suspect ang mga pulis nang sawayin siya sa kanyang ginagawa dahilan upang mauwi ito sa enkwentro at mapatay din ang suspect. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga misi, sa may araw si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dahil yan sa germ sa katawan nila para labanan ang may araw at may pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand, may shea butter na pampalambot o kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. 10,000, 10,000 ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Ayan, maliliit na bagay pala yan na ginagamit sa mga klinik at ospital at kabisado ng mga nurse. Ang inyong mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, ha? At siguro, pinakamaganda, habang kayo po ay naliligo, nagninilay-nilay, gamit ang Shield Bath Soap, hulaan na ang ating mahiwagang tunog. Magandang umaga, Pilipinas! 2 patay na lalaki natagpuan sa highway ng Mamasapano, Maguindanao del Sur. Mga baril at pampasabog natagpuan din sa lugar. Naku, sino kaya yung mga yan? Alamin natin ang detalye mula kay Jun Di Makutang, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kayang Angel. Palaisipan at patuloy ang pangangalap na impormasyon ng Mamasapano PNP sa kung sino ang mga nakalaban ng 2 lalaking natagpuang patay sa bahagi ng Barangay Tuka, Mamasapano na may mga tama ng bala. Inabutan ng nagrespondeng Mamasapano police personnel at ng mga tropa mula sa 602nd Infantry Brigade ang 2 nakahandusay tula ng buhay ng mga lalaki. Narecover sa lugar ang isang M1 Garand rifle, isang .45 caliber pistol at isang IED na hinihinalang gamit ng mga napaslang. Hinala ng kapulisan na marahil ay nagkasalubong ang 2 pangkat na may rido o di pagkakaunawaan at naganap ang maiksing palitan ng putok at mabilis na tumakas ang mga nakalaban ng mga napaslang nang makitang humandusay na ang kanilang kabarilan. Ang 2 nasawi ay kinilala ng mga miron na sina Nasir Ahmad at Muhammad Gamba. Mula
Sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tukran June, maraming salamat. Samantala, matagal na alitan sa lupa ng dalawang pamilya sa Katarman humantong sa Karahasan. Isang patay ng barilin ang nakalitang suspect. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, good morning. Humantong sa pagpatay ang matagal ng alitan sa lupa ng dalawang pamilya dito sa lalawigan ng Northeast Samar. Naganap ang insidente sa Barangay Quezon, Bayan ng Katarman. Kasalukuyan ang ginagawang pag-iimbestiga ng mga pulis na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel John Ryan Duseo, hepe ng pulisya ng Katarman. Ayon sa ulat ng PNP, binaril ang suspect ang biktima na nakilala sa kanyang alias na si Mario, 55 taong gulang, residente ng Barangay San Pascual, at nagtamo ito ng sugat sa kanyang katawan na naging sanhi ng kanyang pagkasawi. Samantala, ang nasabing akusado, kinilala na si alias Pedro, 32 taong gulang, at matapos ang krimen ay kusang loob itong sumuko sa otoridad at sinamahan ito ng mga barangay officials ng Barangay Quezon na tumulong sa kanyang voluntaryong pagsuko sa Katarman Police. Kasabay nito isinuko rin ng isang improvised shotgun na ginamit sa krimen. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, lumalabas ang insidente na ugat sa matagalang alitan sa lupa sa pagitan ng kapatid ng biktima at ng ama ng suspect. Sa salaysay na nasabing suspect sa pulis, ang nasabing biktima habang lango o nasa impluwensya ng alak at armado ng bolo ay nagtangkang pumasok sa tahanan nitong suspect. Dahil dito, ayon pa sa nasabing akusado, ay pinagtanggol lamang niya ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya na nasa loob ng bahay kung kahit binaril niya ang nasabing biktima na nagresulta sa pagkasawi. Kasalukuyan na sa kustudiyan ng Katarman Police ang suspect at ang nasabing improvised shotgun para sa lamang disposisyon at pagsampa ng kakulang kaso. Nananatiling nakatuon ang Katarman Police sa pag-iimbestiga o investigasyon hinggil sa nasabing insidente. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat, Jane. Nasamsam naman ang Bureau of Customs at ng PIDEA ang higit 11 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 75 million pesos sa Clark Freeport Zone. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ang kahinahinalang parcel ay deklaradong industrial water chiller mula Mexico. Arestado ang dalawang individual na nakapangalang receiver ng naturang parcel matapos nilang i-claim ang naturang kontrabando noong Sabado. Ang mga suspect ay nasa custody na ng PIDEA at naharap sa kasong paglamag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balikrehas naman ang ikatlong pagkakataon ng isang 42 anyos na lalaki. Makarang muling mahulihan ng 6.8 million pesos na laga ng shabu sa Bacong, Negros Oriental. Buod sa 1 kilong droga, na-recover din sa suspect na si alias Anthony ang lighter at 50,000 pesos na marked money. Agad nagkasa ng operasyon ng mga otoridad matapos makatanggap ng tip mula sa isang informant. Napagalamang 2 beses nang nahuhuli ng mga pulis itong si alias Anthony dahil sa mga drug-related offenses. Walang kadala-dala. Sa salubungin ng taas presyo ng petrolyo ang unang Martes ng Setyembre. Matay sa pagtaya ng oil industry resources sa mga produktong petrolyo, posibleng maglaro ng 40 hanggang 60 centimos ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. Habang 80 centimos hanggang piso naman ang magiging dagdag sa presyo ng diesel, 50 hanggang 70 centimos naman sa kada litro ng kerosene. Ito na ang pangalawang sunod na linggo ng taas presyo ng petrolyo. Ayon sa Department of Energy, inaasahang dadagdag sa halaga ng gasolina, diesel at kerosene ang pagbaba ng supply ng US at ang potensyal na epekto ng mga bagong taripa ng Amerika sa India. 24 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, malikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self ko sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitindi mantsa based on Tensa Chocolate, Mud and Sebon and Cotton. Gawa po ito ng ACS. Alam ba niyo si Derek Ramsey, itinatanggi ang chismis na hindi siya ang ama ng baby girl nila ni Ellen Adarna. Kita niyo naman talagang mga chismosa, ano ha? Ang mga marites, ano ha? Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning!
Ayaw pa ring tantanan ng isyong hiwalayan ng mag-asawang Derek Ramsey at Ellen Adarna. Ilang beses na nilang pinasinungalingan ng balitang ito at sinasabi na nga nilang fake news nga ito kung ano-ano pa ring balitang lumalabas para pang clickbait lang ng ilang content creators. Muling nag-react si Derek sa kumalat na post na sinasabing hindi raw siya ang tunay na ama ng baby girl nila ni Ellen na si Lily. Pinapalabas na nagtaksil pa itong si Ellen. Halatang galit na si Derek at nagpost sa kanyang Instagram account na tigilan ang pagkakalat ng ganong fake news. Ang sabi ni Derek sa kanyang IG story, "Showbiz life, stop spreading lies about my family. Lily is my daughter and Ellen is a loyal wife. I don't know how you can sleep at night spreading lies like this." End of quote. Nakabalik na ng bansa si Derek galing sa training ng Camino Ken sa Bali, Indonesia para raw ito sa growth niya. Kaya dumaan siya sa ganong training at wala itong kinalaman sa kung meron mang pinagdaanan silang mag-asawa. Nililinaw naman niyang okay sila ni Ellen at wala silang problema. Pero nakakapagtaka bakit patuloy pa rin ang pagkalat ng mga negatibong issue tungkol sa kanilang mag-asawa. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Gorgie. Magandang umaga, Pilipinas! 26 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Baka may mga importanteng lakad kayo ha. Magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagbilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, ito po'y subok na sa mahabang panahon parang DCRH. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Lalaki mula sa Pasig City natawi matapos na malunod sa Tabuk City sa Kalinga. Naku, dumayo pa. Baka nag-outing ito. Alamin natin ang balitang mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay magnabigat, Romy. Sa kabila ng pagsisikap na isalba ang buhay ng isang lalaki mula sa Pasig City, tuloy ang binawian din ito ng buhay matapos malunod kahapon na umaga sa isang ilog sa Apas, Tabuk City, Kalinga. Bandang 7:12 na umaga kahapon, nagresponde ang mga personnel ng Bureau of Fire Protection sa isang ilog sa Apas dahil sa insidente ng pagkalunod. Wala ng pulso at hindi na humihinga ang biktima ng kanilang madatnan. Kinubukan nilang revive si Albert Perlas sa pamagitan ng cardiopulmonary resuscitation or CPR bago nila sinugod sa Kalinga Provincial Hospital, subalit hindi ito umabot ng buhay. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Justina. Ito din. Patay din ang isang 53 anyos na turistang Pinoy sa Hong Kong matapos atakihin sa puso habang nakasakay sa isang ride sa Disneyland. Nangyari ang naturang trahedya noong August 29, dakong alas 10 ng umaga, habang sakay ang lalaki ng Frozen Ever After ride. Batay sa report, biglang nawala ng malay ang biktima dahilan upang i-resuscitate siya ng emergency personnel at saka dinala sa North Lantau Hospital, ngunit binawian din ang buhay matapos ang 2 oras. Naglabas na ng statement ang Hong Kong Disneyland Management. Nilinaw na walang kinalaman ang ride safety sa pagpanaw ng Pinoy guests at mismong ang misis na ng lalaki ay nagsabing may hypertension ito. At iba na talaga ang health-related issue at iba pang mga health-related issues kabilang ang sakit sa puso. Kaya lang, hindi napigilang sumakay sa naturang ride. Nakikipag-ugnayan ng Philippine Consulate General sa Hong Kong sa mga pamilya ng naturang Pinoy upang matulungan sila sa pag-uwi ng labi dito sa Pilipinas. Pinag-iingat ng Philippine Embassy ang mga Pilipino sa Jakarta sa harap ng mga nagaganap na protesta sa Indonesia. Sa abisong inilabas ng embahada, pinayuhan ito mga Pilipino na naroroon maging alerto, manatili lamang sa loob ng kanilang mga tahanan, iwasan ang pagtungo sa mga matataong lugar. Ang sinumang mga ngailangan ng tulong ay maaaring dumulog sa assistance to nationals ng Philippine Embassy sa WhatsApp. Ang telephone number +628 118
87334. Pumutok ang kaliwat kanang protesta sa Indonesia kasunod ng ilang buwan ng economic at political frustration ng publiko, kasunod ng umugong na balita na 580 officials ang makatatanggap ng monthly housing allowance na $3,000 bukod pa sa kanilang sahod. Ito'y 10 beses na mas mataas sa minimum wage sa Jakarta at 20 beses na mas mataas sa buwan ng sahod ng mga mahihirap sa naturang lugar. Takin ho ninyo ha, yung mga mamamayan nagprotesta, nagwawala dahil sa mataas na sweldo ng kanilang mga opisyal. Dito sa Pilipinas, hindi lang mataas ang sweldo, may kickback pa sa flood control. Maganda umaga, Pilipinas! Barangay Tanod, arestado naman dahil sa pagtutulak ng shabu, baril at bala na kumpiska sa Kanangan, Leyte. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Isang barangay Tanod arestado dahil sa pagtutulak ng illegal na droga sa bayan ng Kanangan, Leyte. Kinilala ng PNP ang suspect si alias Rene, 48 anyos, may asawa, residente ng sitio na Paggasan, barangay Poblasyon sa naturang bayan. Iginasa ang bypass operation ng PNP alas 6:02 ng gabi sa barangay Poblasyon sa Kanangan, Leyte. Sa investigasyon ng PNP, nabila ng suspect ng malaking pakete ng shabu at sa posisyon ng 4 na malaking pakete ng shabu. Nakumpiska rin ang isang Magnum calibre .357 na baril at 3 bala. Sa kasalukuyan narap na sa kaso laban sa pagbibinta at posisyon ng illegal na droga kasama ng illegal possession of firearms laban sa suspect. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat Jimmy Angay-Angay. Maganda umaga, Pilipinas! 32 na makalipas sa alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Nangabang ultabayo, ito po ay postbiotic with Lactococcus lactis-rein plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Pero ang sabi nga po na madalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas mararamdaman ho ninyo ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-rein plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Nakatutulong din po ang ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising din ang ating mararanasan sa kinabukasan. Baka kayo po may mga concerns pa ha? Aba, mag-text ho kayo sa 0931-033-2871. Ulitin nga natin. 0931-033-2871. Ayan, may mga medical experts tayo na nakastambay dyan para sagutin ang inyong mga tanong. Ang ultimayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Ito pang magandang balita. Kapag bumili ka ng isang box ng Ultimayo Postbiotic, yung 30 capsules, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ng free 100 peso Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026. DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Muli, ang paalala natin, ang Ultimayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 34 makalipas ang alas 4, 3 individual huli sa aktong pagpapatsesyon sa Bangakbataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Arestado ng mga tauhan ng Bagak Municipal Police Station ang 3 individual sa isang operasyon laban sa illegal na droga matapos mahuli sa aktong nagsasagawa ng patsesyon sa barangay Ibababagak, Batan, dakong 1:30 na madaling araw nitong linggo. Kinilala mga naaresto na isang 30 anyos na residente ng barangay Ibababagak, isang 20 anyos mula sa barangay Pag-asa Bagak at isang 29 anyos na nakatira naman sa barangay Banawang Bagak. Batay sa ulat, nakatanggap ng impormasyon ng
Station Drug Enforcement Unit, SDEU, hinggil sa nagaganap na patsesyon sa isang bahay sa naturang barangay. Agad na rumesponde ang mga tauhan sa pamumuno ni Bagak Chief of Police, Police Major Roger Pisinio, at dito naabutan ang 3 sospek habang aktibong gumagamit ang ipinagbabawal na droga. Na-recover mula sa mga naaresto ang tinatayang 6 na gramo ng hininalan shabu na nagkakalaga ng mahigit sa 4,000 piso kasama ang iba't ibang drug paraphernalia. Matatandaan na sa panayam ng DCRS News kay Bagak Mayor Ron De Rosario, binigyan diin nito na matagal na niya kilala ang mga naturang individual at binalaan na niya ang mga ito na kung hindi titigil ay siya mismo ang magpapahuli sa kanila. Samantala, tiniyak naman ni Police Major Pisinio na magpapatuloy ang kanilang maigting na kampanya kontra illegal na droga sa Bagak. Aniya, kung hindi titigil ang mga ito sa kanilang illegal na gawain, hindi rin kami titigil sa paghuli sa kanila. Naharap ngayong araw ng Lunes sa inquest proceeding sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang 3 suspect na arestado. Dani Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani. May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Binatikos ni Senator Bongo ang nabunyag na malawakang korupsyon sa mga infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways sa kanyang pagdalo sa turnover ng Super Health Center sa Sultan Kudarat. Bahagi ng kanyang pagsisikap na mailapit ang serbisyong medikal sa mas maraming Pilipino. Ayon kay Senator Go, masakit malaman na mistulang ginagawang gatasan ng ilang korap na opisyal ang mga proyekto ng pamahalaan. Sa tingin ni Senator Go, pambabastos na ito hindi lamang sa mga Pilipino kundi pati na rin sa mga pasyente na nangangailangan ng tulong sa ospital dahil sa kahirapan. Tinukoy ng senador ang pondo ng Department of Health na 1/3 lamang ng pondo ng DPWH. Kaya't masakit isipin na maraming pasyenteng namamatay dahil sa walang pantustos sa kanilang sakit, habang maraming kontraktor at mga opisyal ng pamahalaan ang nagpapasasa sa pondo ng gobyerno. Ngayong araw, sinabi ng senador, itutuloy ng Blue Ribbon Committee ang kanilang pagdinig sa flood control controversy at nangakong isusulong ang accountability, titiyakin na hindi mapupunta sa wala ang ibinabayad buwis ng taong bayan. Nagbitiw na sa pwesto si Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan isang araw matapos siyang tanggihan ang panawagang magbitiw dahil sa manoy irregularidad sa mga flood control project. Ayon sa Malacanang, tinanggap na ng Pangulo ang pagbibitiw ni Bunuan epektibo ngayong araw. Itinalaga naman ng Pangulong BBM si Transportation Secretary Vince Dizon bilang kapalit ni Bunuan. Inatasan din siyang magsagawa ng full organizational sweep sa buong DPWH upang matiyak na ang pondo ng bayan ay mapupunta lamang sa mga proyektong tunay na napapakinabangan ng publiko. Sa kanyang liham ng pagbibitiw, nagpahayag si Bunuan ng suporta sa panawagan ng Pangulo para sa transparency, accountability at reforma sa DPWH. Si Dizon ay dating presidential advisor sa flagship infrastructure projects at naging pinuno din ng Business Conversion and Development Authority bago naging kalihim ng Department of Transportation. Hahalinin naman kay Dizon si DOTR, si Undersecretary Giovanni Lopez bilang acting secretary. Kasabay nito, bumuo rin ang Pangulo ng isang independent commission na magsisiyasat sa mga anomalya sa flood control projects at magbibigay ng rekomendasyon para sa pananagutan at gagawing reforma. Hinimok naman ang nagbitiw na Public Works Secretary na si Manuel Bunuan ng publiko na maging katuwang ng pamahalaan sa pagsugpo sa katiwalian. Sa isang video message, hiningi ni Bunuan ng tulong at koordinasyon ng taong bayan para matukoy ang mga sangkot sa manumalyang flood control projects. Maaari po kayong magpadala ng mensahe at informasyon sa hotline 16502 o mag-email sa citizens_feedback@dpwh.gov.ph. Bayan po natin ito. Magtulong-tulong po tayo. Samantala, sinabi rin ni Bunuan na hindi solusyon sa kontrobersiya ang pagtalikod at pag-iwas sa responsibilidad. Bagay na salungat sa naging pasya niya isang araw matapos na ilabas ang nasabing video message. Nakakasikip daw ng dibdib. Napakasakit tanggapin.
Ito ang katagang binitiwan ni Public Works Secretary Bonoan sa isang video message na na-upload sa Facebook page ng ahensya isang araw matapos na magbitiw sa pwesto. Ayon kay Bonoan, masakit na tanggapin na nangyayari ang ganitong uri ng katiwalian sa ilalim ng kanyang panunungkulan sa kabila ng mahihigpit na mga polisiya. Iginiti Bonoan, tatanggapin niya ang accountability ngunit hindi niya kukonsintihin ang anumang katiwalian sa ahensya. Hindi na po katanggap-tanggap ang substandard na paggawa, dinagdagan po ng mga nababalitaang guni-guni o ghost projects. Ang ating presidente, Ferdinand R. Marcos Jr., ang nakakita sa mga ganitong ghost projects sa kanyang personal na pagbisita sa mga kinalalagyan ng mga proyektong ito. Nakakasikip po ito ng dibdib at napakasakit pong tanggapin ang mga nangyayaring ito sa ilalim ng aking panunungkulan kahit ano po ang higpit at istrikto ng ating mga pulisya laban sa katiwalian. Kumpiyansa naman sa Institute of Recent Strategy Studies Chairman Joey Sarte Salceda sa magiging liderato ni Transportation Secretary Vince Dizon bilang bagong kalihim ng DPWH. Kasunod ito ng pagbibitiw sa pwesto ni Secretary Manny Bonoan sa gitna ng kontrobersiya sa Manamalyang Flood Control Project. Ayon kay Salceda, si Dizon ang tamang personalidad kapalit ni Bonoan, lalo't ilang beses na niya nitong napatunayan na siya ang pinakamabilis, pinakaresponsable at pinaka-practical na opisyal sa magkakaibang administrasyon. Iginiit ng tagapangulo saan man ilagay si Dizon na gagawa nitong solusyonan ang mga suliranin. Inilarawan ito ang bagong talagang DPWH Secretary bilang isang individual na magaling magpasya, nakatuon sa pagbibigay ng solusyon sa mga hamon at hindi takot umako sa mabibigat na responsibilidad. Mananagot, makukulong ang sangkot sa mga palpak na ghost flood control project sa bansa. Ito naman ang tiniyak ni resigned Secretary Manny Bonoan sa gitna ng kontrobersiya sa mga manlyang proyekto ng pamahalaan. Sa isang video message, sinabi nga ni Bonoan na hindi siya papayag na lapastanganin ng sinumang tiwali ang pambansang pondo na nagmumula sa dugot pawis ng bawat Pilipino. Hindi tayo papayag na lapastanganin ang sinumang tiwali sa DPWH, kontraktor o kahit sino pa ang maglustay ng pondo na nagmula sa dugo at pawis ng ating mga babayan. Gusto nating managot ng dapat managot, makulong ang dapat makulong. Kaugnay nito, nagkasadin ang balasahan ng ahensya, partikular na sa mga tauhan ng Region 4B at Batangas na umano'y sangkot sa mga ilegalidad sa flood control project. Pangalawa, pagpataw ng preventive suspension sa mga empleyado ng Bulacan 1st District Engineering Office mula sa District Engineer, Assistant District Engineer at lahat ng section chiefs. Pangatlo, pag-reassign po sa Regional Director ng Region 4B. Pang-apat po, pagpataw ng preventive suspension sa District Engineer ng Batangas 1st District Engineering Office na nagtangkang manuhol sa isang kongresista. Panglima, pag-reassign sa Regional Office ng mga Assistant District Engineer at lahat ng mga Section Chiefs ng Batangas 1st District Engineering Office. Samantala, ibinido din ito na mas nangingibabaw pa rin ang mararangal at masisipag na mga tauhan ng DPWH. Pero aminado naman si Bonoan na ramdam niya ang hirap ng mga Pilipinong apektado ng matinding pagbaha, lalo pang pinalala ng mga substandard at mga ghost projects ng pamahalaan. Kaya ang panawagan ni Bonoan sa publiko makipagtulungan sa administrasyon para malutas ang problema nga niya'y kagagawa ng mga eskalawag. Hangad po nating lahat ang kalutasan ng problemang ito na kagagawan lang ng ilang sangkot at mga iskalawag. Kaya po kami nananawagan na magtulong-tulong tayo. Taas noo ko pong sinasabi sa inyong lahat. Mas marami po ang matitino at mahuhusay na mga tao sa DPWH. Muli, hinihingi ko po ang inyong tulong na matukoy ang mga taong sangkot sa mga katiwalian sa mga paggawaing bayan. Maganda umaga, Pilipinas! 44 na makalipas ang alas 4 ng umaga.
Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakain na ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo. Hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga sa mga taga-barangay Los Biminda 1 dyan po sa Dasmariñas, Cavite. Barangay Los Biminda 1, Dasmariñas City dyan po sa Cavite. May nag-iikot dyan na mobile phone ng DZRH. Yung puting sasakyan. May lulan dyan dalawang gwapo. Wala yung misyon kundi mamigay ng regalo at 100,000 piso. Ay, 100. Hindi naman 100. 1,000 piso lang. Uy, pinaka 100,000. Dami ano yan? DPWH? Hindi. 1,000 piso lang. 1,000 ang pamimigay ni Sherwin Alparo at ni ES. Ni Bingbong Medialdea. Maganda umaga, Pilipinas! Amerikano arestado matapos namurahin at pagbanta ng isang staff ng bar sa Malate, Maynila. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angela. Kinilala na Manila Police District Station 5 ang suspect na si Wendell Chris Hicks, deterred 52 anyos, residente ng Malate. Batay sa investigasyon ng Manila Police District, naglilinis ang biktimang si Jenessa Pontepedra sa loob ng isang bar sa Bellagio Square sa George Bocobo Street. Dito banda nang dumating ang suspect at minura siya. Ayon sa investigasyon, sinabihan pa umano ng suspect ang biktima na "you're dead" habang ginagaya ang pagguhit sa leg dahilan para matakot siya at ng makakasama nito. Humingi ng tulong ang mga biktima sa 911 ang may-ari dahilan upang agad na nagresponde ang mga polis at arestuhin itong naturang suspect. Isinilalim si Hicks sa medical examination bago din nila sa Ermita Police Station. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH sa Pilipinas. Boy, lasing ba yan, Boy? Ba't mananakot ng gano'n lang? Pina-drug test din pero negative naman. Pero yun nga ang dahilan na kaya natakot itong mga empleyado ng bar. Oo nga, bakit kaya? Ba't, basta lang dumating doon, hindi nyo makaalitan. Kaya nga pina-drug test hindi naman daw, parang nakainom pero hindi naman daw lasing na lasing. Hindi naman siya parang na-insulto, hindi siya napagbigyan kung anong gusto niya. Wala namang ganun. Kasi darating Yun yung report ng binabanggit ng Manila Police District. Sige. Thank you, boy, ha? Loko, Kumusta na nga pala yung kaso nung naman, ha? Thank you, boy, ha? Kumusta naman yung kaso nung Indian National na inireklamo din ng isang nagtatrabaho sa parlor, ha? Yung si, ano nga pangalan nun? Diyan naman sa Taguig ba yun? Na sinampahan ng kasong ang tawag dito, unjust vexation, kasi ayaw pa, yan, pagmumukha nung langyang yan. Bagyo lakas. Yung piskal na humawak ng kaso, sinabihan pa yung kababayan natin na mahina tong kaso mo, makipag-areglo ka na lang. Justice Boying Rimulya, pakitingnan nga ho itong atraso nitong piskal mong ito, ha? Na ang kinakampihan sa halip na tulungan yung ating kababayan na nagre-reklamong binastos siya. Sabi, hindi ka naman nahipuan sa maselang na bahagi ng katawan mo, di ba? Dapat para magsaksi dyan, pahipo ka doon sa maselang mong kung hindi ka man bastos kang piskal ka, ha? Maganda umaga, Pilipinas! May 69 anyos na biyudo na trap sa nasusunog niyang bahay sa Tayug, Pangasinan, patay. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Freddy, masantos yung kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Hindi na umabot ang buhay sa Eastern District Hospital sa bayan ng Tayug ang isang 69 anyos na biyudo matapos itong hindi na nakalabas sa nasunog niyang tahanan. Batay sa ulat ni Tayug si Chief of Police Major Romil Kakayan, naganap ang sunog sa bahay ng biktima sa Barangay Poblasyon alas 4 ng madaling araw at nabatid sa kapitbahay nito na nagising sila na naglalagablab na ang bahay ng biktima na mag-isa lamang ito sa kanyang bahay.
Agad silang tumawag ng bumbero at tinangkapan nilang tulungan ang biktima, subalit hindi na nila kayang pasukin ang tahanan dahil sa tindi ng lagablab ng apoy. Naging mabilis ang paggalat ng apoy dahil sa gawa ito sa light materials. Nakaresponde agad ang Bureau of Fire Protection Tayug, subalit tupok na ang bahay at wala namang nadamay ng mga kapitbahay sa naganap na sunog na sa ngayon ay inaalam pa ang pinagmulan ng sunog at halaga ng tinupok ng apoy. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Ariztarted, nag-uulat para sa DZRH Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Epektibo na ngayong unang araw ng Setyembre ang 60-day rice importation ban sa bansa. Sa ilalim ng EO 93 na inilabas ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., pansamantalang ihinto ang pag-angkat ng regular at well-milled rice hanggang October 30. Ayon sa Pangulong BBM, ang naturang period ay maaaring paikliin o palawigin pa kung kinakailangan batay sa magiging rekomendasyon ng Department of Agriculture, Department of Economy, Planning and Development at ng Department of Trade and Industry. Lain ng hakbang na ito na maprotektahan ang mga lokal na magsasaka mula sa inaasahang pagbagsak ng presyo ng palay ngayong harvest season. Mariin namang itinanggi ni Agriculture Secretary Francisco Chularal Jr. ang mga alegasyon ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG hinggil sa manoy ghost deliveries ng fertilizer na tinatawag niyang walang basihan at maaaring makasira sa Department of Agriculture. Sinabi ni Laurel na una nang inamin ng tanggapan sa Senado na nagkakaroon ng delay sa fertilizer delivery sa Region 1, 2 at 4B. Kumpirmado at dokumentadoan niya ang mga naturang pahayag matapos ilunsad ang 20 peso rice program para naman sa mga mangingisda sa Nabotas Fishport Complex. Sinabi ni Secretary Laurel, sa ngayon, itinuturing niya na fake news ang mga sinasabing ghost deliveries, walang basihan. Kung may konkretong ebidensya niyang SINAG, dapat nilang ilabas sa tulungan na habulin ang mga sinasabing ghost suppliers. Nagugat ang pahayag ng kalihim mula sa mga paratang naman ng SINAG hinggil sa manoy fraudulent transaction at distribusyon ng abono sa ilalim ng programa sa ilang bahagi ng Luzon, mga alegasyong nagdudulot ng pangamba at spekulasyon sa publiko. Nilinaw pa ni Secretary Laurel, kumikilos ang DA laban sa 3 suppliers na responsable sa pagkantala ng shipment. Anya, kabilang sa mga parusang pinag-aaralan ay multa o dili kaya ay pagbablacklist. Pero ayon sa kalihim, naantala ang dating ng mga abono mula China dahil sa nagdaang bagyo. Pero para sa kanya, hindi naman sapat yung dahilan. Isinasaalang-alang na rin ng Department of Agriculture ang pagpapato ng parusa, kabilang ang pansamantalang pagbablacklist sa mga ito sa mga lugar na naapektuhan ng delay. Maganda umaga, Pilipinas! Inilunsad naman ng Department of Agriculture ang pinalawak na rollout ng Benteng Bigas Meron Na, ang pangunahing food program ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga piling pangunahing peace port sa Luzon para mapakinabangan ang mga mangingisda at mga rehistradong manggagawa sa sektor ng pangingisda. Unang nilunsad sa Nabotas Fishport Complex sa Metro Manila, Sual Fishport sa Pangasinan at Lucena Fishport Complex sa Quezon, kung saan magkakaroon ng akses sa programa ang mga mangingisda at mga manggagawa ng fishport na nakarehistro sa ilalim ng Registry System for Basic Sector of Agriculture para sa subsidiyang bigas sa presyong 20 pesos per kilo. Kalahati ang presyo sa mabibili sa mga palengke na halos parehas lamang ang kalidad ng bigas. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng Benteng Bigas Meron Na para sa mga mangingisda ay maaaring makabili ng 10 hanggang 10 kilo kada buwan. Ipakita lamang daw ang kanilang RSBSA o Fisher ID o dili kaya yung valid na QR code mula online registration system. Sinabi ni Agriculture Secretary Laurel, ang pagpapalawig ng programa ay naaayon sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na maabot ang 15 million families pagsapit ng 2026 at panatilihin ang programa hanggang sa matapos ang kanyang termino sa 2028. Unang inilunsad para sa mga solo parents sa naturang programa, gayon din sa mga senior citizen at mga benepisyaryo ng 4Ps at mga may kapansanan. Ang inisyatibang 20 pesos na bigas para sa mga mga hihirap ay pinalawak. Isinama nga mga maggagawa ang kumikita ng minimum lamang, mga magsasaka ng palay at ngayon ay kasama na ang mga mangingisda.
Magandang umaga, Pilipinas! Ipatatawag ng House Committee on Human Rights ang gambling tycoon na si Atong Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto kaugnay ng kaso ng nawawalang sabungero. Ayon kay Manila Representative Benny Abante Jr., kasama ring iimbitehan ang panel ang magkapatid na Julie Dondon at Anthony Patidongan na nagsampa ng reklamo laban kay Atong, pati na sa 18 pulis na dawit sa pagkawala ng mga pulis o ng mga sabungero. Matatandaang inaakusahan ni Dondon Patidongan si Atong Ang bilang utak ng pagkawala ng 34 na sabungero mula April 2021 hanggang Enero ng 2022. Ginit niya pinatay ang mga biktima dahil sa manoy game fixing at itinapon ang mga bangkay sa Taal Lake sa Batangas. Samantala, una na naglabas ng Immigration Lookout Bulletin ng Department of Justice labang kay Atong Ang at Gretchen Barreto at sa 50 iba pang sangkot sa kaso. Magandang umaga, Pilipinas! Pamigay nga muna tayo ng pera. Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo atid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mukhang hindi ghost project ang nahuli ni Sherwin Alvaro, kundi isang winner. Swerteng nanalo ng regalo at ng 1,000 piso. Sherwin? Yes, Kuya Angel, in fairness dito sa Barangay Luz Beminda, dito sa Dasmariñas sa city sa Cavite, tignan mo naman, walang kabaha-baha kahit katatapos ng ulan pero may nakahubad. Siyempre naman, baka maliligo ng maaga. Pero ang maganda rito, malakasan. Itong tindahan na to, tignan mo, ang laki-laki ng TV. Tuwing umaga, nanonood na sila ng programa mo dito sa Barangay Luz Beminda. Tay, magandang umaga po. Magandang umaga rin ako. Ako po, pangalan nyo? Romel Gruta ako. Si Tatay Romel. Tatay Romel, palagi ka nakatune in sa programa ni Kuya Angel. Opo, lagi po tuwing umaga hanggang kay Teo Makalma. Hanggang kay Teo Makalma dahil ang paborito mong DZRH sana sa iyong TV. Eto, meron kang 1,000 pesos. Salamat po sa DZRH. Ayan, maraming salamat. Sir Angelo Palmones. Ayan, Kuya Angel. At siyempre, meron din siyang DZRH na imbag na bigas, DZRH t-shirt, DZRH na grocery. Yan, anong negosyo nyo? Ba't ang aga nyo nagbubukas? Dito kami sa Lugawan. May Lugawan kami dito sa Talipapa. Dito sa Lugaw at saka pare. Sa Luz Beminda, Lugawan at dito sa Talipapa. At anong oras ka normally nagbubukas pag ganitong maaga? Mga alas 4, bukas po kami hanggang alas 7 ng gabi. Ayan, magdamag na nakabukas. Napakasipag pala. Napakasipag. Napakasipag na nagde-negosyo. Kasabay nito kay Angel. Yung panonood, hindi lang siya yung nanonood, pati mga kumakain, nakakapanood din ang programa mo. Lahat to nakakapanood, lalo na yung mga customer ko pagka nakakapanood niyan hanggang kay Teo Makalma. Kuya Romel, taga saan ka? Kuya Romel, taga saan ka? Anong probinsya? Dito sa Luz Beminda Uno, ng Dasmariñas, Cavite. Talagang Taal. Probinsya ko dito talaga, Caviteño ako. Caviteño ka. Kagaling. Puro etibak to. Purong etibak ko ako. Sige, ingat ha. Ingat at maraming salamat sa laging pagsabaybay. Sir Angelo, salamat po. Ingat ha, ingat. Dati ka bang artista? Sige po, salamat po. Ayan, tignan mo naman, napakasipag. Sherwin. Ganun mga etipak, maagang nagigising. Sherwin. Kakagulo ng mga tao sa labas, Sherwin, dati bang artista yan? Parang pamilyar mo ha? Para artistahan nga. Dati ba kayo action star? Hindi yun. Pwede. Sa laking antang ka dito, para mga, 5'11". Nagbabasketball? Player. Dati nung medyo bata-bata pa, nagbabasketball rin ako. Ayun. Kaya pala matangkad pang point guard yung mga pormahan nito. Tignan mo naman, ito yung mga kapitbahay yan. Siguro nagulat sila, napapanood sa TV. Ganda umaga ko sa inyo. Mga napapanood ng TV.
Ako, magandang umaga po. Siyempre, sa mga nais manalo na 1,000 pesos sa akin sa DZRH, baka kayo na susunod natin winner sa DZRH Malacash promo. RH6, Sugarwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malacash promo. Magandang umaga din sa mga tagatan sa Cavite at mga taga-Cagayan de Oro City. May buntag sa mga tigpamilya natin sa Sugbo. Magandang umaga din sa mga taga-Calamba, Laguna. Ay, sa mga taga-Quezon, kumusta na kayo ha? Kumusta na yung ating mga plantasyon ng kakao dyan ha? Para po sa mga pauwi ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong na imported na tsokolate. Meron po tayong Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magdinayog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-0955935. Ano ho? Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino, kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. May mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate ha, ng mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ayan ha. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, pinagmamalaki talaga nila ang Tangerine Chocolate dahil bukod sa ito ho ay gawang lokal, but taste and looks global, ito ho'y talagang pinagpapaguran ng ating mga kapatid na mga magniniyog at magsasaka. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, teka muna, bago tayo mag-break ha, babatiin ko muna ng happy birthday si Judge Ed Reyes. Judge Ed Reyes, happy birthday. Yan, ha? Pinagigitnaan siya ng mga gwapo. Ha? Si Justice Bong Bailon, ayan, ha? At saka si Justice Florencio Mamawag at si Injustice. Ayan, Justice Ed Reyes, happy birthday, ha? Aba, ka-birthday niya rin si Attorney Rudy Ramos na chief naman ng legal department ng Bulacan DAR. Ayan, ha? Happy birthday din kay Attorney Rudy Ramos ng DAR DAR Bulacan. Ayan, ha? At saka syempre yung ating kaibigan si Mon Loria. Mon Lors, happy birthday. Binabati ka rin ng mga poging mapitagan. Maganda umaga, Pilipinas! 2 minuto na makalipas ang 5:00 ng umaga. Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Ay, ngayon nga pa yung unang araw ng Setyembre, Lunes. Ramdam nyo ng Pasko ha, malamig ng panahon. Kasama na natin si Kaobet Madrina mula sa Pag-asa. Kaobet, good morning. Ay, naputol. Sandali lang at alamin natin kung itong mga pag-ulan na ating nararanasan ay magpapatuloy pa sa mga susunod na sandali. Ano ha? Oo, kahapon ho nung... although dito lang ho naman sa Metro Manila malakas ang ulan. Sa Mindanao maganda ho yung panahon, ano ha? Okay. Okay na Doña Kisses. Napuputol wala. Hindi na pala si Chanel na. Si Ma'am Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa kasama natin. Ma'am Chanel, good morning. Good morning din po sa inyo at good morning din po sa mga taga-subaybay po natin para po sa ating update. So meron pa rin naman tayong binabatayang low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa 695 kilometers east ng Daet, Camarines Norte. So ngayon mababa naman po yung chance nito na maging isang ganap na bagyo. Pero bilang low pressure area, inaasahan natin magdadala po ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Bicol Region, Aurora, Bulacan, Quezon at Rizal. Asahan naman din po natin
mataas na tsansa ng mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon dito naman sa Metro Manila, Mimaropa, rest of Central Luzon at rest of Calabarzon. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin ang init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Ugaliin po natin i-check yung mga nilalabas po ng pag-asa na thunderstorm advisory para po makapaghanda rin po, lalo na po sa hapon at sa gabi pagdating po ng mga uwian ng mga tao. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Pero Ma'am Chanel, hindi naman siguro kasing volume nung Saturday ang babagsak na tubig ulan? Ay, sir, nakikita po natin hindi po malayo na maranasan po natin ulit po yun dahil mayroon po tayong southwest monsoon din po. So, yung mga localized thunderstorm po natin ay dulot po ng southwest monsoon po. Bakit naman ganun kadami yung tubig niya? Usually po, ngayon po kasi nasa panahon pa rin po tayo ng tag-ulan po natin. And usually meron pa rin naman po tayong southwest monsoon po. So yun po nangyari po yung Saturday is dulot po ito ng thunderstorm lamang po. Thunderstorm pa lang yun, ha? Opo. Ano yun? Dahil mabilis ang sirkulasyon ng tubig? Mas mabilis ang evaporation ng tubig? Yes po, makikita po natin. Pag usually po talaga makikita po natin yung pattern pag mainit po at malinsangan, lalo na po yung umaga at tanghali po natin. Yun po kung the more na mas mainit po, nararanasan po natin yung alinsangan na panahon. Possible po malalakas na thunderstorm din po yung mararanasan po natin pagdating po ng hapon tsaka gabi. Oo, pero wag ho daw tayo masyadong malungkot kasi sa ibang bansa dito sa Asia ganun din eh. Ang nararanasan mga pagulan, di ba? Opo. Pero yung binabantayan nating bagong LPA, anong chances na maging bagyo? Sa ngayon po, mababa po yung chance po niya na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Sige. Ma'am Chanel, maraming salamat. Ingat din kayo. Salamat din po. Magandang umaga po. Magandang umaga. Si Ma'am Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. Samantala, eto na. Yung pong nagrereklamo sa nadidelay na mga fertilizer. Sabi nga ni Kasendo, baka naman darating yan kung kailan tig-harvest na. Kasendo, mula sa Grupong Sinag, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Ka-Angel. Oo. May binabanggit ka ba talagang ghost deliveries? Nakita ko naman yung statement mo. Ang sabi mo lang delayed yung delivery. Yeah, ang nakakataka kasi May pa yan. May pa dapat ang delivery niyan. And of course, ngayon is September na, di ba? May ano ba yun? Traditionally, May ang delivery? Dati kasi Ka-Angel ang ginagawa is yung farmers kinukuha yan sa mga outlet, no? Outlet na fertilizer outlet dun sa mga bayan-bayan. So, kunyari, yung certain bayan may ibibigay sa magsasaka. Yung magsasaka pupunta dun sa mga merchant outlet at kinukuha doon sa mga outlet na yan. Para anytime available yun dahil yung mga munisipyo may mga outlet ng fertilizer outlet, no? So, ano yun? Commercial supplier? Commercial outlet? Yeah. Okay. Yung mga nagtitinda? Yung mga nagtitinda kasi, may mga 4 na outlet yan, outlet. So, yung mga farmers, may mga suki, tapos pupunta dun sa mga outlet. I-presenta yung coupon para at least mabili yung fertilizer na gusto nila. Okay. Kaya lang, yung fertilizer, ilang sako per... Bayaran yan ng Department of Agriculture pagka nakuha na yung fertilizer dun sa outlet. So, may resibo yun. Tapos, isasakada ng mga outlet yan sa Department of Agriculture. Okay. Ilang sako per hektar ang binibigay? Bali ito, kagaya ng Region 1, dapat 340,000 bags yan. Okay. Ang nangyari ngayon is pinabit nila dun sa region itong this time. Hindi nila inassign dun sa mga fertilizer outlet. So, ibig sabihin, may nagbid yan.
tinataka namin kasi yung mga presyo nasa ano lang yun nasa 1,520 ganun, no? Yung retail na ito, yung bigay ng mga outlet sa mga farmers. Pero ito, ang na-monitor namin na bid is 1,600. Mas mataas. Bakit? Yun ang isang saka 1,600. Ang problema pa, hindi na ibigay sa ating mga magsasaka. So, imposible naman na mas mataas yung presyo, hindi may bibigay pa yung delivery, di ba? So, kaya lumabas yung sinasabi ng mga farmers, baka ghost delivery yan kasi mas mataas yan kaysa yung mga pwedeng kunin sa outlet di ba? So, from 1,100 naging 1,600. 1,500 naging 1,600. 1,500 naging 1,600. May dagdag na 100. Diferensya 100. Oo. And ang mga farmers nagtataka 1,600 na yan, bakit hindi pa nakarating sa kanila, di ba? Na dapat nung Mayo. 100 pesos. Na dapat nung Mayo. Dapat yung Mayo. And ngayon is September na. No? And alam naman natin na ang taniman is June. Sana timing yun Kunyari yung farmers magtatanim pa lang, nakakuha na dun sa mga outlet ng pataba. Diba? So, ngayon, hindi nakarating. Kaya sumulat si Governor Mario Ortega, tsaka yung ng La Union, no? And yung sa Pangasinan naman, yung Mayor's League, si Mayor Ming Rosario, tinatanong, kasi yearly may dumadating yan naka-allocate yan sa GAA. Kasendo. Inano ni Pangulo yan bibigyan yung mga magsasaka para at least makatulong sa kanilang pagtatanim. Teka muna, Kasendo. Na-delay lang naman daw dahil sa bagyo May bagyo yata sa China kaya't na-delay ho yung delivery. Hindi. Hindi na-delay kasi pagka bid mo yan, ibig sabihin dapat may stocks ka. Kasi inspect yan ng DA kung available yung stock Kung hindi available yung stock, hindi bibigay sa iyo, di ba? Dapat. So, ibig sabihin, dapat nasa hawak ng nag-bid yan na i-deliver. And may notice of delivery yan. Dapat June, sabi, i-deliver na. So, ang nakakataka, mataas lang at nawawala yung pataba. Bakit hindi na ibigay? Oo nga. So, yun ang problema natin ngayon. Kasi last year, mas mataas yung presyo ng palay. Kasi last year, ang presyo ng palay nasa yung fresh harvest nasa 20 to 21 pesos. And yung dry nasa 23 pesos. Diba? So, kung makita natin, ganun na presyo yung palay, may nakuha silang pataba. This year, ang presyo ng palay nasa 10 to 12 pesos, wala silang incentive na nakuha sa gobyerno. Yung sinasabi natin na dapat makarating sa kanila. Teka mukhang may dapat nga magpaliwanag dito dahil nadagdagan na missing missing deliveries lang delayed deliveries lang yan ang sinasabi ng DA hindi pa daw ito ghost delivery kaya lang sinasabi nga ni Kasendo dapat kung nagbid ka nandiyan na dapat yan, di ba? And dapat na-distribute yan kasi inaasahan ng magsasakayan. Ang mangyayari niyan kung hindi lumating, either kulang yung na ilagay nila or humiram ng pera yan sa labas at
nag-apply siya ng pataba pero nagutang siya sa labas. So, nag-abono muna siya para sa abono. yun. Ang sakit. Ang lungkot ng buhay. Ano? Nag-abono ka muna para sa abono. Ayan. Ay, sus, may Ginoo. Teka muna. Bermans na tayo. Kumusta ang magiging supply ng karne natin at saka manok? Okay naman. So far, kung makita natin, medyo bumaba yung presyo ng manok, no? Okay. From 130 live weight ngayon nasa 110. No? So, medyo may konting adjustment. Yung baboy naman dating 250 ang live weight ngayon nasa 220. Oo. 200? 220. Sarap samantalang ng mga nung bago mag ASF masaya ka na pagka nag 150. Yes. Samantalang ngayon 220 pero ayaw pa rin, hindi pa rin makakumbinsi yung mga dating mga magbababoy na mag-alaga ng baboy. Yeah. Ay nako, lalong-lalo na sa backyard, di ba? Kasi hirap hindi pa nakaka-recover dun sa stress na idinulot ng ASF at dun sa pangakong napako. Ayan, ha? Ay, teka muna, okay na ba yung bakuna ng baboy? Yung sa ASF hindi pa wala pa rin, no? Dahil natin FDA kung ma-approve na. So sa ngayon wala pa. No? Wala pa rin. Pero yung sa manok meron na Okay na yung sa manok bird flu. Oo. May bakuna na. Ba't ka naman susubo ng pag-aalaga ng baboy kung alam mo namang madidisgrasya lang din, di ba? Ay, susme. Anyway, Kasendo, sige, pa-follow up po natin to, ha? Dapat may na-deliver na, hanggang ngayon ala pa. Hindi daw ghost deliveries yan, ha? Hopefully. Kasi ang tinataka natin, mas mataas na yung presyo. Bakit hindi na-deliver? Hindi, wag ka na mag-alala. Sa susunod na cropping, darating na yan. Kasenda, maraming salamat. Pagkatang umaga po sa inyo. Ingat, ha? Okay, salamat. Si Ginoong Rosendo Son ng grupong Sinag. Magandang umaga, Pilipinas! 17 makalipas ang alas 5 ng umaga. Sa mga may lakad ngayong umagang ito at sa mga susunod na sandali, magbaon ho tayo ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, ha? Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man inyong gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kapadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH, buk na sa mahabang panahon, mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! PNP at NBI dapat magpaliwanag sa patuloy na operasyon ng mga isabong. Detalye ng balita mula kay Raymond Paz, RH28. Raymond, good morning. Pinagpapaliwanag ni Senate Committee on Games and Amusement Chairman Senador Erwin Tulfo ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation kung bakit patuloy na nag-ooperate ang mga online sabong, gayong idineklara na itong illegal noon pang nakarang administrasyon. Sinabi ni Senador Tulfo na nakasisira na nga ng buhay, hindi pa nagbabayad ng buwis sa gobyerno ang dalawang operator ng illegal online sabong sa bansa, ngunit patuloy ang kanilang operasyon. Sa report ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, humingi na sila ng tulong sa PNP at NBI para mapasara ang ito, ngunit walang nangyari. Duda ang senador na hindi alam ng mga otoridad ang kinaroroonan ng mga sabungang ito na pinapalabas at pinopustahan pa online. Imposible umanong hindi ito alam ng hepe o PNP Provincial Director kung nasaan ang sabungan na napakaraming taong may dalang manok at napapanood pa ng live. Sabi ni Senador Erwin, kung hindi pa nila alam ay siya nang magbibigay ng tip sa PNP at NBI. Ang isang sabungan ay nasa Central Luzon, habang ang isa naman ay nasa Calabarzon o Region 4A at ang operator ay taga Cordillera.
Kaya't sa susunod na pagdinig ng kanyang komite, ipatatawag ang mga provincial directors ng PNP sa Pampanga at Batangas. Ganun din ang mga regional directors mula sa Central Luzon, Calabarzon at Cordillera. Sa pagkatalaga niya na PNP OIC Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at NBI OIC Undersecretary Jesse Andres, ay naniniwalang matutugunan na ang problemang ito. Para kay Tulfo, kung gugustuhin, may pamamaraan na ipasara. Pero kung may basbas mismo sa mga pulis at NBI officials, hindi matitigil ang operasyon ng isabong sa bansa. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Hindi lang naman isabong, pati online gambling, tuloy pa rin, ano ha? Magugulat to kayo. May mga pogo rin na nag-ooperate pa rin, protektado ng mga pogi. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:20. Ama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 25 na makalipas ang alas 5 ng umaga, balik muna tayo sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Para dun sa mga late na nag-shower, gamit ang Shield Bath Soap kasi naghihintay ng suspension ng classes. May pasok ngayon. Kaya naman haba-haba ng bakasyon last week eh. May pasok dito sa mga lugar sa Metro Manila at ilang kalapit na bayan. So para Malu, alang announcement ha. Yung iba, na-late ang paliligo eh. Na-late ang paliligo gamit ang Shield Bath Soap. Ito muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 10,000 pesos. 10,000 lang naman, ha? Oh. Ano yan? Basta gamit daw po ng mga nurse yan, ha? Ay, hindi, mas kabisado pa naman. Mas kabisado ng mga nurse, ginagamit yan sa mga klinika. Yan, ha? Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, under slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong share badge. Ayan, ha? Basta bang naliligo, mag-serendipity walk tayo, malay nyo, madali nyo, Gismil. Maganda umaga, Pilipinas! Pabalengke muna tayo. Nasa Malabon, Panghulo Market ngayon sa Malabon, si Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Edwin. May buntag at maulang umaga, Kuya Angel. Maulang, pero marami pa rin namamalengke dahil kung ngayon mamalengke, abay maraming mura, no? Itong nakita ko unang nabugaran ko, itong presyo ng manok, abay nasa 200 pesos na lang, Kuya Angel. At nakaraan bumaba ng 210, ngayon ay 200 pesos dito sa Pangulong Market sa Malabon. Ang baboy ay 350, yung pork chop, giniling, 350, ang pata, ulihan at unahan, ito naman yung 350, halos 320. 10 po kay Angel yung ipinaba. At ang liempo ay 360 hanggang 380. Ang kambing, ang hindi naman nagbago ang presyo, nasa 500 pesos. Pag yung papaitan nila ay 250, yung ulo tapa, mabibili pa rin ng 460 pesos. Ang bangos, bumaba ng hanggang 280 pesos. At mula sa dating 320, naging 280. Ang galunggong, bumaba na rin ko, Angel, dahil nasa 260 mula sa dating 300. Ang yellowfin, nasa 250 na rin. Ang pusita lupot mula sa dating 300, kaya 340. Ang pusita kalawang ay 280, kaya naging 240. Ang pagkalabaris naman, bumaba na 20 hanggang 260 pesos bawat kilo. 90 pesos naman yung tilapia na galing ng Bulacan. Abang makapagaling ng Batangas, ito yung 110 hanggang 120 pesos bawat kilo. Nasa 240 rin ang bisugo, Lapu-Lapu 240, Salay-Salay 240, alos 20 yung pinaba na presyo ng isda. Sa palaya, meron ng 80 pesos bawat kilo hanggang 100. Abang yung kalabasa ko yun dyan, isang buwan mataas ang presyo, abay bumaba kayo na 10 piso
nasa 60 pesos na lang mula sa dating 70. Ang kamatis, 50 hanggang 60 pesos. Labanos, mayroong 80, yung maliliit, yung magandang klase, 100 mula sa dating 200 pesos bawat kilo. Talong, itong luyaw, 140, sibuyas, 160. Sa bawang naman, 140 at ang sayote, 40 hanggang 50 pesos bawat kilo. 160 sa repolyo, 120 ang carrots, habang yung petsa bagyo naman ay 120. Malaki na yung binaba. Ang Tagalog ay 100. Ang patatas, 60 pesos. Siling laboy, yung gel, bumaba na rin ng 500 mula sa dating 550. Ang siling panigang, bumaba ng 20, 350 pesos bawat kilo. Ang imported na broccoli ay 180. Ang siling pakopa, 220 na rin, bumaba na rin. Habang yung mga prutas, ayan yung nanatili ang kanilang mga presyo. Ang latondan, yung saging latondan, 60 hanggang 70. Ang lakatan, 70 hanggang 90 pesos. Ang pakwan, merong 80, bangga 80, at melon 80 pesos bawat isa. Sa presyo ng bigas, pag-umpisa ng 40 pesos, ang pinakabatas rito yung 80 pesos, yung red rice, 60 pesos. Dinurado 80 at ang palagkit na bigas, 80 hanggang 100 pesos bawat kilo. Yan, Kuya Jerry, ang price monitoring report pala pa rin sa Pangulong Malabon. RS23 Edwin Duque nagulat sa DSRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Magandang umaga, Pilipinas! Sinusuhulan umano si OIC Ombudsman Dante Vargas para ibasura ang kasong isinampa ni Senator Amy Marcos sa ilang opisyal ng gobyerno at miyembro ng PNP na nasangkot sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senator Amy, nakatanggap siya na nakatatanggap daw ng matinding pressure ngayon si Vargas mula sa isang partikular na individual noong nakaraang linggo pa para i-dismiss ang nasabing kaso. Dahil dito ang panawagan ni Senator Amy kay Vargas, huwag magpasakop at huwag hayaan ang kanyang opisina na ma-pressure. Gumawa ng paraan para lumaban sa korupsyon at sa halip ay huwag maging corrupted. Panawagan pa ng Senadora, huwag ipagkanulo ni Vargas ang tiwala ng mga Pilipino dahil sa takot o pabor. Ayan, ha? Asan yung statement ni Senator Amy? Oo, kasi nga po, may mga report na nagsasabi na kaya pinalitan yung dating OIC po ng Office of the Ombudsman at itinalaga bilang OIC si Deputy Ombudsman for Visayas Dante Vargas ay para i-dismiss ang kaso ng isang opisyal na nominado rin sa pagiging ombudsman. Ayan, ha? Abangan natin. Pero dapat naman kasi sa JBC, alam po ninyo ang JBC, ito yung nag-i-screen ng mga aplikante para sa iba't ibang mga pwesto sa hudikatura, ano ha? Judge, mga justices, ano ha? Sana naman maging patas tayo. Dati pagka ang aplikante para isang maging hukom, ano ha? Bukod sa prejudicature program na kailangan niya talagang daanan ngayon, kailangan kumpleto ka. Upon application, kumpleto ka ng lahat ng mga kinakailangang certification at mga clearances. Bakit daw ngayon, parang may pinapaboran na ilang mga nakapwesto, ano ha? Sa halip na ipatupad yung mahigpit na patakaran sa submission o timely submission ng mga kinakailangang dokumento, merong ilang nabibigyan ng pabor. Ano ha? At yun nga po, kinakailangan daw pong na mabantayan ang mga magiging kapasyahan ngayon ng Office of the Ombudsman kaugnay ng kaso ng mga sinampahang opisyal ni Senator Amy, gayon din mga miyembro ng PNP na nasangkot sa pag-aresto noon sa dating Pangulong Digong Duterte. Magandang umaga, Pilipinas! Kolabo pagtutulungan ng DSWD at World Bank sa dalawang bagong proyekto para sa mga mahihirap, kasado na. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzales sa RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Naging matagumpay ang pagpupulong sa pagitan ng Department of Social Welfare at Development o DSWD at World Bank upang pag-usapan ang mga kolaborasyon para sa dalawang bagong proyekto. Ang mga proyektong ito ay ang Social Protection for Economic Inclusion, Empowerment and Digital Innovation o SPEED Project at ang Converging Nutrition Efforts for Our Children's Tomorrow o CONNECT Project.
Ang SPEED project ay naglalayong palakasin ang pag-unlad ng human capital, palawakin ang mga oportunidad sa ekonomiya para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace at palakasin ang mga sistema ng proteksyon sa lipunan. Habang ang Connect Project ay naglalayong tugunan ang malnutrisyon sa mga bata sa pamamagitan ng mga pinagsamang intervention sa kalusugan at nutrisyon. Sa pagpupulong, pinangunahan ni DSWD Undersecretary Adonis Solit ang talakayan kasama ng mga opisyal ng World Bank. Kabilang sa mga dumalo sa pagpupulong sa panig ng World Bank ay sina Dr. Alberto Rodriguez, Regional Practice Director for People for the East and Pacific, Camila Holmemo, Practice Manager, Social Protection in Child for the East Asia Pacific Region, at iba pang mga eksperto sa larangan ng social protection at kalusugan. Sa pamamagitan ng kolaborasyon sa mga proyektong ito, inaasahang mapapabuti ang kalanjayan ng mga benepisyaryo ng 4Ps at mabawasan ang malnutrisyon sa mga bata. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Maganda umaga, Pilipinas. Ay, magandang umaga din sa ating mga suki dyan sa Las Vegas, Nevada. Ma'am Evan lang, ha? Good morning. Sa mga suki natin sa Canada, dyan po sa Ontario, ano ha? Ay, magandang umaga din nga pala sa ating Midnight Singers dyan po sa San Diego, California. Si Tita Loy, Tita Cora, Tita Linda, Sir Art, Boss Manny, at saka si Boss Jun Yambao. Ayan, ha? Magandang umaga din sa mga suki natin sa Mexico, ha? At saka sa mga suki natin sa Middle East, ha? Yung mga seafarers natin na pabalik ng Pilipinas, good morning sa inyo. Ganyan din yung mga Pilipino dyan po sa Hong Kong, ha? Sa Taipei, Taiwan, ha? At iba pang panig ho ng mundo. Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa Indonesia. Ayan, ha? Basta't kung pabalik kayo ng Pilipinas, huwag na magpasalubong na imported na tsokolate. Meron tayong masarap na tangerine chocolate. Ito po yung brand ng mga magnaniyog, ng mga magsasaka, dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tanyong po, mga plantang material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na husira ng di kalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available po ito sa 0919-095-5935. O wala pa kasi sa mga groceries eh. Online po pwede ho natin mabili. Ha? I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw materials po nitong mahigit 10 variants ng tangerine chocolate ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Kaya talaga ito ay pinagmamalaki ho ng mga taga Quezon. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Kaya dapat nating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas. 37 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga kay Ma'am Sandy Mendoza, Mayor Sandy Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Good morning. Ambassador Harayang Ping, kumusta na ho kayo? At saka syempre, si Ambassador, si Kador Plato dyan po sa Bulacan. Good morning po, Kador. Magandang umaga din kay Justice Energito ng Sandigan Bayan at Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Justice Raul Villanueva ng Korte Suprema at saka kay Justice Alex Gudmundo. Good morning po sa inyo. Maganda umaga, Pilipinas. Babalik ang mga balita, 37 makalipas ang alas 5. Maganda umaga, Pilipinas. 42 na makalipas ang alas 5 na umaga. Uy, mamaya pala, dyan ho sa flag raising ceremony sa Maynila, ha? Babaha ng raincoat. At saka mga helmet na yan, ha? Mukhang may mamimigay yata dyan. May mamimigay din daw po ng mga motorsiklo. Kanino kayo ito-turn over yan, ha? Sino magto-turn over, ha? May kasama pang mga raincoat at saka mga helmet during the flag raising. Antabayanan po natin, ha? Dyan po sa lungsod ng Maynila. Pansamantala lamang ang ginagawang pagkukumpuni sa pumalyang submarine cable sa Surigao na nagdulot ng 14 na araw na blackout noong Disyembre. Ayon kay Ila Marie Paras, co-convener ng Center for Energy Research and Policy o CERP, hindi kakayanin kung isa sa ilalim ang naturang submarine cable sa major repair dahil magre-resulta ito muli ng mahabang oras ng brownout. Iginiti Paras pumalo sa mahigit 1 bilyong piso
ang halagang nalugi sa kabuhayan, negosyo, turismo sa Siargao nang maranasan ang 14-day blackout. Pagbibigay din pa ni Paras, napapanuhan na para pondohan ng pamahalaan ang mga energy infrastructure at palakasin ang emergency response system upang maiwasan ang kawalan ng supply ng kuryente, lalong-lalo na sa mga tourist destination. So, ang sinasabi po na yung damage nga po ay cause ng yung parang matulis na part ng isang coral reef kasi nasa ilalim siya, no, submarine cable. So, ngayon po parang tinapalan lang siya hindi pa siya pinalitan. Ngunit ang binibigay natin ng mga rekomendasyon ay palitan ito at mag-install ng mga bagong cable. Tapos actually isa lang po kasi siya na nakakonekta sa mainland Mindanao. So gusto po natin itong madagdagan ng kahit dalawa pa po na submarine cable na bago. Yan, oo. Kinuha ninyo. Booming itong area na ito, ha? Magandang umaga ho sa mga taga USA, United Siargao of America. Sa dami ho ng mga puti na nakatira dyan. Diba? Kaya nga daw, pagka naghahanap ka daw ng papa na apam, punta ka ng Siargao. Magpapadala ng delegasyon ng China para sa isang trade mission sa Pilipinas sa Oktubre. Ito para mabigyan ng oportunidad ang Chinese businesses na masilip at mapag-aralan ang mga posibleng investment option sa bansa. Inilatag na ito ang plano kasunod naman ang pakikipag-ugnayan ng mga opisyal ng Pilipinas sa Global Investment Council sa isang symposium na inorganisa ng Philippine Embassy sa Beijing at ng DTI Philippine Trade and Industry. Nilahukan ito nang aabot sa 40 mga negosyo mula sa GIC, mga kinatawan ng China-Philippines Chamber of Commerce, Chinese Entrepreneurs Association of the Philippines, BDO China at ng Liwayway. Inilarawan naman ni Philippine Ambassador Jaime Flor Cruz ang nasabing symposium bilang oportunidad para sa mga bagong partnership na makatutulong sa pagpapalago ng dalawang bansa. Ang malungkot ho dito, imbita tayo ng imbita, pagka nandito naman, kaliwat ka na naman hong mga walang hiya ang gumagawa ng mga kalokohan, ano ha? Pansinin ho ninyo, marami hong mga local investor ho na mga Koreano, nag-aalisan, ano ha? Mabuti na lang malakas talaga yung pagmamahal o interest ng marami ho sa mga Koreano dito sa Pilipinas, no? Pero yung mga malalaking mga investor, maniwala ho kayo. Dahil po sa naranasan nilang mga harassment, hindi lamang ho galing sa pulisya, kundi sa PAOK, sa NBI, sa Bureau of Immigration, marami ho sa mga ito, tahimik na lang na umaalis ng Pilipinas. Alam niyo saan sila nagpupunta? Sa Vietnam. Mas ginugusto nilang doon mag-invest kasi nga sabi nila, unang-una, matatag yung mga polisiya. Pangalawa, protektado ka ng ahensya na dapat na nagangalaga sa iyo. Diba? Higit sa lahat, hindi sila nasasubject sa mga karahasan. Pati na ang kanilang pamilya mula lamang sa mga tiwalang opisyal at mga tauhan ho ng gobyerno. Ito ho, mga personal account ko ho sa mga nangyayari pero sabi nga nung mga kasama na, huwag mo na munang banggitin yan. Baka lalo lang mapasama ang pamahalaan. Maganda umaga, Pilipinas! Gandang umaga sa mga taga-PAOK. Sana naman makakonsensya din ho kayo, no ha? Kinilala ng Colombia ang Pilipinas bilang global model sa matagumpay nitong pagpapatupad ng peace processes. Ang naturang pagkilala ay kasunod ng pagtatapos ng Peace Building Study Tour ng mga delegasyon ng Colombia sa Pilipinas bilang bahagi ng first Peace Building Learning Route sa ilalim ng South-South Cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Una nang inilunsad ito noong Nobyembre ng 2024 para bigyan daan ang mga bansa sa Global South na magkaisa at magmahagi ng kanilang kaalaman, karanasan at best practices sa kapayapaan at pag-unlad. Kasunod nito, iginit ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO, patuloy na magsisilbing modelo at inspirasyon ng Pilipinas para sa ibang bansa pagdating sa usapin ng peace process. Maganda umaga, Pilipinas!
Flash Report. Flash Report! Nako! Ito na yung inaabangan ng ilang mga magulang. Nagsuspindi na ho ang DILG ng klase sa ilang lugar. Alamin natin mula kay Bal Gonzales sa Rich May. Bal, saan yung mga yan? Kuya Angel, para doon sa mga abangers, Kuya Angel, ang mga lugar na suspendido ang klase sa lahat ng level. Ganon din ang trabaho sa lahat ng ahensya ng gobyerno ay ang buong National Capital Region, NCR, buong Metro Manila, ang lalawigan o ang mga lalawigan ng Cavite, Bulacan, Laguna, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental, Pampanga at mga lalawigan ng Rizal ay suspendido ang pasok sa lahat ng level ng klase sa mga paaralan at ganoon din ang trabaho sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ako si Bal Gonzales. Itong post pala na ito, Kuya Angel. Itong post pala na ito, Kuya Angel, ay kalalagay-lagay lamang, ngayon lamang sa official Facebook page ng Department of the Interior and Local Government. Bakit pati pasok? Bal, bakit pati pasok ng gobyerno? Yung trabaho sa gobyerno, Kuya Angel, yung government offices, Kuya Angel, ay kasama naman lagi yan kapag may mga bagyo, may mga kalabitan, at maging kapag ganitong malalakas ng ulan dahil dito sa Quezon City na pinaroroonan ko ngayon, Kuya Angel, ay mahigit 1 oras nang umuulan. Ganun? Bal Gonzales, back to you, Kuya Angel. Maraming salamat. Yan, no work, no classes today daw. Ano ha? Sabi ho ng DILG sa mga abangers na kanina pa nag-aabang, na late ho tuloy ng paliligo, tuloy niyo lang uli ang tulog. Contractors, public officials, nakakasuhan sa mga manumalyang flood control projects. Tinukoy na ng LCSP. Ano itong LCSP? Lawyers for Commuters and Safety Protection. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Pinag-aaralan na tinutukoy na ngayon ng Lawyers for Commuter Safety and Protection ang mga kontraktor at opisyal ng gobyerno na sangkot sa umano'y mga maanumalyang proyekto sa flood control. Ayon kay LCSP Founder Attorney Ariel Inton, target nila na ngayong buwan ng Setyembre magkabla ng classroom para sa mga apektado na motorista at mga commuters. Idiniin ng abogado na dapat isama rin sa pananagutin ang mga sangkot na mambabatas at hindi lamang mga opisyal o empleyado ng DPWH at mga contractors. Ayon pa kay Atty. Inton, maraming dapat ipaliwanag sa maanomalya, palyado at ghost projects gaya ng kung paano na hindi alam o napansin ng mga lokal na pamahalaan ang proyekto sa sarili nilang jurisdiksyon. Diin ng LCSP spokesperson, magkaiba pa rin ang hindi ipinaalam at hindi inalam ng lokal na pamahalaan. Kasabay ng tanong na talaga bang itinago ang proyekto sa LGU o wala ng proyekto kaya hindi nila nalaman. Kagaya ng ilang Pilipino, duda rin ang LCSP na may kahihinatnan at may mapapanagot ang mga investigasyon ng gobyerno, pero naniniwala pa rin anya sila sa ilang government official, kabilang ang ilang mambabatas na kaya pa rin ipagtanggol ang interes ng mga mamamayan. Pakinggan natin si Inton. Nakikita mo naman yung mga karatolan nila, ito mga proyekto nila. Paano to nangyari? No? Sa isang sinasakupan na ilang daang proyekto, hindi man lang napansin. Kung ito hindi ipinapaalam, talaga bang itinago yung proyekto sa kanila? O talagang wala talagang proyekto kaya? Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Ulitin ko lang ha. Walang pasok. Kinansila po ng DILG ang pasok ng mga eskwelahan dito po sa NCR, National Capital Region. Saan pa yun, Kises? Cavite? Mamaya, sige, bibigyan natin yung buong listahan ng cancellation ng cases. Pahingi nga, Ara, o kaya kay
Ate Tina. Yung listahan ng mga sinuspende na area, no ha? Ay, susme. Nananakit na ba ang inyong mga kasukasuan? Nagkaka-wrinkles ba? Humihina ba ang kalamnan? Epekto daw po yan ng tayo ho ay nagkakaedad. Epekto ng pagtanda, ha? Ipinapakilala ang Ultraplex, isang health drink mula po sa mga lumikha ng Ultrabio, backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex. Ito po yung hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB, pampalakas ng muscles, at ang glucosa green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ng galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at ultrabio.shop. Ang Ultraplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga, Pilipinas! Ito na, Cavite, NCR, Bulacan, Laguna, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental, Pampanga at Rizal. No classes today. Magandang umaga, Pilipinas! No work din daw sa mga tanggapan ng gobyerno maliban doon sa mga gumagawa ng rescue, emergency and rescue response. 6 na may minuto na lamang bago mag-8 ng umaga. May pahabol pa tayong balita. 605.2 million pesos na laga ng Shabu nasa bat sa Zamboanga City. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, timbog sa PNP Drug Enforcement Group o PDEG, itong tatlong high-value individual na nakuha ng higit sa 605 billion pesos o higit sa kalahating bilyong piso halaga na hinihialang Cebu dito sa may bahagi ng Zamboanga City. Sa report na tinanggap ni PDEG Director, Police Brigadier General Edwin Quilates, alas 7:47 kahapon na umaga ng isagawang operasyon kasama ng pang local police unit sa Barangay Rio Hondo sa may Zamboanga City. Kinilala ng mga naarestong sila alias Baser, John at Adil, na pawang may mga dati ng kasong may kinalaman sa pinagbabawal na gamot. Nakumpiska sa kanilang nasa 89 kilos ng pinaniniwalang illegal na droga at may estimated ng halagang higit kalahating bilyong piso. Yun lang muna ang mga dinakmat mga nasa bakta sa Zamboanga Police Station 11 para sa masusunod pang disposisyon. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Edwin, ano yung markings? Chinese marking ba yan? Hindi ko makita rito eh. May mga identified ng markings, Angel, pero doon sa mga additional details, mukhang kasama to sa mga agendang ipepresenta maya-maya lamang ng acting PNP si General Nartates, kaya alam dahil cancelled ang pasok. Nag-aabang pa tayo ng further announcement kung tutuloy ang pag-up sa media ng acting chief PNP. Baka tuloy yan. Wala namang suspension ng pasok sa, sa PNP eh. Anyway, abangan natin ha. Sige. Thank you. Abangan natin si Angel. Sige, maraming salamat si si Edniel Parosa. Ha? At magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yan pong iiwanan nating mensahe muli sa ating mga kababayan ngayong araw na ito. At dahil nga po ngayong araw, ewan ko, tuloy din ang hearing ng Senado at saka ng Kongreso. Dahil suspended ang pasok ngayon. Dito po sa National Capital Region dahil masama ang panahon. Check nga kung suspended din ang pasok sa Senado at saka sa Kongreso. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay dating Pangulong Digong Duterte. RHTV, take it away. Philippines is so corrupt, it's so lousy that if you kill all congressmen, senators, and the president, we will have a new day. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Aba na po, 1 minuto na lamang, 2x2 na TCS Balita. Ay, hindi ako nagsabi nun ha. Sa zona yun. Ay, naku, abangan nyo kung magkakaroon ho ng kung tuloy ba ang hearing ng Senado at Kongreso ngayong araw nito dahil nga po sa masamang lagay ng panahon. 1 minuto na lamang, ACS na ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas!